Yo, good day mga kabakal. So, uwian na. Pero bigyan natin ng pansin itong katanungan ng ating kabakal na paano daw malalaman yung size ng planch and then web ng ating materials. Okay. So, maraming katanungan sa akin, hindi ko pa nasasagot. So, pasensya na mga kabakal dahil sobrang busy. So, sasagutin natin yan kapag mayroon na tayong oras. Okay. So, ito nga palang katanungan na to ay galing sa ating solid na supporters na si Idol Ariel Puyawan. Sabi niya, Sir, paano malalaman yung size ng planch at web sa materyales? Okay, sana po mapansin niyo po. Okay, so papansinin natin yun, Idol. Ngayon, para maintindihan, ay isample natin yung ginagawa natin. So, let's go. Alright. So, ito yung isasample natin sa katanungan ng ating kabakal. Okay. So, halos tapos na ito. So, itong beam na ito mga kabakal, yan ang tinatawag na UC. Yan ay universal column. Okay. So, ito yung ating materials. 310 UC. Ibig sabihin ng UC, universal column. 310 mm, yan yung size ng ating materials. Ito. And then, itong 137, 137, yan yung kilo ng ating materials per meter. Okay? So, para maintindihan, ay i-compute natin. Alright. So, ang haba ng ating universal column ay 15,390. Ayan. 15,390. Okay. Ngayon, i-times natin yung 137 per meter niya. Yan ang kilo. Times 137 equals, ayan, 2,108.43. Yan yung bigat niya mga kabakal. Okay? So yan yung bigat ng ating materials. Hindi pa kasama yung mga connector at saka yung mga zipper lens cleats, yung mga plates niya mga kabakal. Alright. So itong material natin mga kabakal, kaya tinawag na universal column itong mga kabakal dahil yung sukat ng kanyang planch and then sukat ng kanyang web ay hindi magkakalayo. Halos magkakaparehas lang mga kabakal. So kaya kapag tiningnan natin ay parang H, di ba? H beam. Okay. So ang tawag dito mga kabakal, mula dito sa taas hanggang dito ay tinatawag na depth of section. Depth of section ang tawag diyan papunta dito. Ngayon, dito naman mula dito hanggang dito sa may gilid ng kanyang planch ay width of section naman ang tawag diyan. Okay? And then ito mga kabakal, tawag dito ay web. And then dito naman mga kabakal, yan yung thickness ng planch. Okay? So yan ngayon ang aalamin natin. Okay? Thickness ng planch, thickness ng web, and then yung width of section, and then depth of section. Okay? So ito na yung materials natin na column. Universal column. Alright? So ito mga kabakal, yan ay tinatawag na width of section mga kabakal. So ang width of section niya ay 309. And then dito naman, mula dito hanggang dito, yan ay tinatawag na depth of section. Ang size ng kanyang depth of section ay 320. Ayan, 20 yan, 300. Yung 30 na yan ay 300. Yan yung, itong 2 na yan ay 20 na yan ang pagbasa. 310, 320. Okay? So ito ay 100. And then 200. And then 300. Okay, yan ang pagbasa ng mm. Okay, ngayon, ang next nating alamin, yung web thickness niya mga kabakal. Ayan, ito yung web niya mga kabakal ha. Tandaan nyo, ito ang planch, tapos ito yung web, yung sa gitna. Ang thickness ng web niya mga kabakal ay, ayan, 13.8. Okay, 13.8. Ngayon, ang thickness naman ng ating planch. Ang thickness ng ating planch ay 21, ayan yan, 21.7. O pagpalagay natin 21. Okay. So yan yung paraan sa pagkuha ng
size ng ating materials. Basta alam mo lang itong tawag dito, and then tawag dito, yan yung width of section, mula dito, and then depth of section, and then dito naman, web thickness, and then flange thickness. So yan lang ang kailangan mong alamin para malaman mo kung anong size ng ating materials. Okay. So yung mga sukat ng mga standard size ng ating universal column ay ilagay ko na lang sa baba sa comment section para malaman nyo rin kung ano yung mga standard size ng ating mga column. Okay? Alright, so yun lang, kunting kaalaman. Thank you and God bless.